Samantala, isinailalim ng Department of Health sa Code White Alert ang mga ospital at regional health services sa Metro Manila at mga karatig lalawigan upang mabilis po natugunan ang mga biktima ng pagbaha. At upang alamin po ang pinakuling hakbang ng DOH, makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono si Health Secretary Enrique Ona. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary Ona. Si Kirby Cristobal po ito. Kasama ko po si Sandro at si Princess. Kirby, Sandro at Princess, maraming salamat sa inyong programa at saka sa inyong mga tagapakinig. Sana maibigay ko kung anong mga kailangan sabihin natin sa ating mga kababayan sa ganitong panahon na ito. Opo. Secretary, kamustahin ko lamang po sa mga oras na ito. Kamusta po ang lagay ng mga ospital po na naka-white alert status po sa mga oras na ito? Sila ay, as of now, talagang mikmihan. Punong-puno yung mga emergency room natin ng mga pasyente natin. Ang karamihan pa nga ay mga bata. Dahilan dito sa baha na ito at saka sa ulan na ito, ang pinakamalimit pa rin na pinupunta nila o pinupunta sa ospital para magkonsulta ay yung ubo, lagnat, at saka mga iba ay nagtatae, at ang kalimitan pa rin is yung ubo at lagnat. Opo. And yung iba nagkakaroon ng hindi lamang yung bronchitis, kundi baka maging pneumonia. Opo. Secretary, isa po sa pangamba na ating pong iniiwasan ay yung paglusong po sa baha, dala naman po ng leptospirosis na nakukuha naman po sa ihi ng daga. Sir, meron na po ba tayong mga naitalang kaso at marami na po ba ito? At ano po yung solusyon po na ginagawa po ng ating ahensya tungkol po dito, sir? Well, yung sinasabi mong sakit na dahil o nanggagaling sa leptospira, yung leptospirosis na narinig ninyo, ay nakukuha yun kalimitan sa ganitong panahon. At ang nakakatakot nga doon, nakikita ko itong mga bata nating naliligo sa ating mga bahang, mga kanal na talaga namang nanggagaling itong ating mga garbage. No? Yun ang dapat sanang pagbawalan natin ng ating mga bata. Alam ko mahirap yun dahil natutuwa sila but, sa mga ating mga magulang, hindi po talaga pinapayo yun at kung pwede talagang huwag ninyong bigyan ng pagkakataon na yung mga batang yun ay maglaro sa ating mga baha dito na. Kasi alam mo ninyo, yung leptospirosis ay sakit na yung bacteria yun, yung spirochete na yun, ay nasa yung mga tuyong ihi ng ating mga taga. At saka, kaya pag may baha, yung mga ihing yun ay nadadala nitong ating mga baha. At kung yung mga taong naglalaro doon, naglalangoy, o nagwi-wait, ayun, yun ang nagkaroon sila ng makakapasok sa kanila, lalo na kung meron silang mga sugat, hindi makapasok yung ating yung spirochete na yun na tinatawag. Opo, tsaka Secretary, sa mga balita lumalabas talagang hindi po alintana yung peligro pong dala nitong leptospirosis. Gawa po nung yung iba po sa ating mga kababayan ay imbis po na umiwas po sa baha, talagang masaya pa po sa pagtatampisaw po dun sa maruming tubig baha na ito, sir. Tama yun. Kaya nga nakikita ko sa television kagabi at isang gabi pa. Kaya nga itinawag ko na yun na ibigay nating payo sa ating mga magulang na huwag payagan yung kanilang mga anak na maglaro. Lalo na dito sa ganitong, lalo na yung first 2 days na karamihan ng ating mga baha ay yung first time na matabasa yung mga pinanggagalingan nito mga spirochete na ito. Opo. Secretary, ngayon naman po, ano naman po ba ang direktiba niyo po sa inyo pong mga tauhan, kaugnay naman po sa pagpapadala po sa inyong mga tauhan sa mga evacuation center? Siyempre, sir, alam po natin na karamihan po dito sa atin pong mga kababayan ay doon po muna namamalagi at kailangan pong tugunan yung mga pangangailangan po nila, sir. Sir, ano po ang ginagawa po nating tugon po sa mga problemang ito, sir? Kaya nga kami naglilibot at tinignan natin ang sitwasyon nitong ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga evacuation center. And ang nakikita nga namin, as expected, ang pinakamalimit na mga nakikita nating karamdaman nila ay
ay yung lagnat, sipon, at Opo. ubo. And yun nga ang ating, Mga kaya virus po. binibigyan natin sila ng antibiotic. Subalit ang napaka-important nga sa bagay na yun ay sana hindi sila laging yung natutubuan. Dapat pagkatapasa sila ay matuyo kaagad ang kanilang katawan at mabigyan ng sapat na tuyong damit. No? At Opo. saka of course, ang hirap nga dito sa evacuation centers natin ay itong mga batang ito ay yung Opo, bilang panghuli na lang po. crowded sila, kaya dapat as much as possible, kung pwede na, makauwi na kagad sila Opo. sa sarili nilang mga bahay. Opo, at bilang panghuli na lang po, Secretary, ano po ang inyong huling mensahe po sa ating mga kababayan po para po maiwasan po yung sakit at kung ano-ano po pong peligro kung maranasan dulot nga po nitong pag-ulan at pagbaha po? First of all, lalo na sa mga bata at saka sa ating mga magulang, na huwag na nang payagan na maglaro sa ulan itong ating mga bata. At kung maglalaro man ng maliligo man, ay huwag masyadong matagal at saka ay dapat kaagad silang matuyuan at nabigyan ng kaagad ng sapat na damit parang hindi na sila natutuyuan. Second, yung kung meron mang may sakit na ipatingnan na kaagad sa ating mga health centers or doon sa ating evacuation center, meron tayong mga health workers doon na tumutulong sa kanila. At saka sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga talagang matagal na-expose sila sa baha, ang amin hong payo sa kanila, uminom sila nitong prophylaxis na gamot na doxycycline. No? Isang tableta yan, isa o dalawang tableta sa isang araw na inumin ng mga 3 o 4 na araw. Lalong-lalo na yung mga talagang mga na matagalan talagang pasa sa ating mga bahang nangyari nitong nakaraang 2-3 araw. And doon din sa ating mga volunteers, no, yung mga nagtrabaho, yung mga volunteers na tumulong, lalo na doon even sa ating PNP, sa ating mga health workers, yung mga trabahante natin sa gobyerno, na tumulong dito sa ating mga kababayan. Sila ang pinabibigyan ko rin ang aking payo, uminom sila ditong prophylactic na gamot, parang sana hindi sila magkaroon itong leptospirosis. Kasi ang leptospirosis pwede din hong napakatinding sakit na pwede din hong makamatay ito dahil naapektuhan nito ang atay at saka yung ating kidneys. Alright, sige sir, well said po. Maraming salamat po. At alam ko napaka-busy niyo po sa mga oras. That was Secretary Enrique Ona ng Department of Health.